Samahan niyo ako sa day 1 of my content creator era. Hindi pa rin ako sanay sa camera, hindi to nakakatawa. Yung nag-affiliate ka na pero hindi ka pa rin sanay magsalita sa camera ng ganitong klaseng content. Alam mo yon? Grabe, kinakabahan pa rin ako, hindi to tama. Ako po ay si Jen. Tita mo Jen, ang pangalan ko sa TikTok. And my YouTube channel is Jen Aboga. 30 years old, 30-ish. Tita nyo na nga eh. Tita nga ang pangalan ko sa TikTok eh. So I'm a tita na, single. Single. I'm working as a billing specialist on a medical company for almost 4 years, but previously I worked as a customer service representative in a BPO company. I've been in a BPO industry before for like 8 years. And ngayon, I'm working on a work from home setup na matagal ko nang gusto. Yun yung prenay ko or hiningi ko kay Lord before, and so blessed na answered prayer ko sa Kanya. And apart from that, nasi-share ko naman to dito sa TikTok. I'm a virtual assistant din, so that's my part-time. Pero hindi siya generalized virtual assistant lang siya, pero most of my clients are dealing with real estate businesses. So, yan yung niche ko pagdating sa virtual assistant. I'm working on copy ad writing pagdating sa listings ng mga properties, posting listings, and also as part of my job as a virtual assistant, also working with cleaning my clients' inboxes. Inboxes, what I mean is yung kanilang email. So, I'm organizing their email accounts. That's it. That's super simple. Ayun yung ginagawa ko most of the time sa isa kong client. That's my first job as a virtual assistant on my first ever client na until now, client ko pa rin siya. Thank God for that. Lahat ng client ko is nasa real estate businesses. So, kung tatanungin niya ako ng ibang niche pagdating sa virtual assistant, hindi ko po masyado masasagot yon dahil dun nakaline yung pagiging virtual assistant ko. And what else? I'm a Christian Methodist, and I've been a Methodist since 2014. And ngayon, I'm part of our council member as a worship chairman. Pero matatapos na yung aking term. Pero I'm also part of praise and worship team. So, hindi man halata, kumakanta ako para kay Lord sa church every Sunday. And ano pa ba? Tumutugtog. Know how to play bass guitar and guitars. Pero basic na nga. Kasi nung mga panahon na yun, nung inaral ko yun yung mga panahon na never mind. Pero hindi ako pro bassist, hindi ako pro guitarist. Marunong lang po ako. Ano ba ang daily routine ko? Ang daily routine ko is, since work from home lang ako, and ang pasok ko lang po ay Monday to Thursday sa aking full-time job because naka-compress work week kami. Compress work week means 10 hours a day yung pasok namin. Pero 4 days a week lang kami nagtatrabaho. So, off ko na Friday to Sunday. Ang saya-saya. Pag morning, I'm working with my clients as my part-time job. Kung wala akong schedule dyan, anytime ako nagla-login, goods na goods sa client ko yan. And yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord dahil alam mo yun, hawak ko lang yung oras ko sa kanila. And hindi ko namang problema masyado. Basta nagagawa ko lang yung task ko, goods na. Pero guys, sa mga nakakilala sa akin, I used to do vlogging. I have YouTube channel before nung pandemic. Alam naman po natin na nung pandemic ay nauso ang vlogging. You know, vlogging nung pandemic. And nag-try po ako niyan kahit hirap akong humarap sa camera. And yung camera ko before is low quality lang. Matagal ko na din kasi talagang gustong mag-try ng ganito. As in, ever since namulat ako sa social media, gusto ko talagang mag-content creator. Pero, nahihiya kasi ako as an introvert, hindi lang halata. I'm an introvert tita. Pero ayun nga. So, I'm starting my content creation era again. And I hope, supportahan niyo po ako dito. Kasi I've been feeling this parang gustong gusto ko talagang gawin to. Matagal na. And sobra lang na
hindi ko lang alam kung paano magsisimula ulit. Dahil, again, hirap ako magsalita sa camera ng ganito. Unlike sa pag-affiliate na dire-diretso, hindi ako na kasi sa pag-affiliate, alam mo yung sasabihin mo eh. Dahil alam mo yung product, siguro dahil inaral mo yung product. Dito kasi, sarili kong buhay yung ipipresent ko sa inyo and I don't know how to do that. So, siguro ang gagawin ko na lang is I'll start with random videos. And ang pinaka-purpose talaga nito kung bakit gusto kong mag-start ng content creation is I wanna share the gospel with you guys. Little by little, step by step. Yun talaga yung pinaka-purpose ko nung bakit gusto kong mag-start ng content creation. Talaga. Sobra. Matagal na akong ina-urge na i-share sa inyo yung word ni Lord through this platform dahil nandito na naman ako and lagi ako nasa social media and active ako sa social media and I wanna use that platform to share the word of God with you guys kasi I can feel it na sobrang need na siya today in today's generation, na sobrang need na ng henerasyon ngayon na mas maraming ganitong klaseng content creation or ganitong content video. Sana supportahan niyo ako guys. Sana supportahan niyo ako guys. Pero ayun, ano pa ba? Hindi ko alam kung paano ko gagawin, anong gagawin ko dito sa content creation ko. Pero ayun nga, part of my content creation is to share some word of God with you guys kahit pa konti-konti. Ayun lang talaga. And my daily life, ayun. So, ayun, supportahan niyo ako dito guys. Actually, nahiya ako kasi mahihain talaga ako is hindi lang halata. I'm an introvert person kaya sa ganito lang ako, sa small space lang ako kayang magsalita ng ganito and hindi nga ako makatingin ng diretso sa camera eh. And kaya din ako nagsalamin para hindi nyo rin masyado makita yung mata ko. So, ayun, samahan niyo ako sa journey na to and again, I'm your Tita Mo Jane and let's work life together in future. Bye-bye. God bless you all. Jesus loves you.